Tigil pasada at protesta ang ganti ng mga tsuper na hindi nabigyan ng ayuda. Bilang suporta, magrarally na rin daw pati ang mga hindi naman kasama sa sektor ng transportasyon. Live mula sa Maynila, nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, sino-sinong grupo ang sasama sa transport strike bukas? Julius, tama, hindi lang mga tsuper ang sasama sa Tigil Pasada bukas dahil may kiisa rin sa kanila yung iba't ibang civil society organizations para kalampagin ang gobyerno patungkol nga dito sa krisis sa petrolyo na kinakaharap nating lahat. Mga grupo ng mga manggagawa, kababaihan o iba't ibang sektor ng lipunan man, naghahanda na para magmarcha bukas at sa Biyernes. Kasama sila ng mga kapatid nating mga tsuper sa malawakang transport strike nang dahil sa sumisipang presyo ng langis, bunsod ng gyera sa Middle East. Hindi lang daw ito laban ng transport sector. Ang immediate na tatamaan ng ating mga tsuper, pero aabot ito sa lahat. Siguradong aabot ito sa manggagawa. Sa konteksto na ang sahod natin ay starvation wages, kontraktual pa mga manggagawa. Hindi lang sa Metro Manila ang rally, kundi buong Pilipinas. Bukod sa Tigil Pasada, may mga strike centers din sa buong bansa ang grupong Manibela at Piston para manawagan sa gobyerno ng aksyon. Kumpiyansa ang mga grupo na mapaparalisa nila ang pampublikong transportasyon. Sa pagkakataong ito, mga jeepney driver, TNVS, motorcycle taxi at iba pang uri ng transportasyon ang magsasama-sama. Malakas ang loob natin dahil talagang makikisama sila, makikiisa sila kasi lalo na yung mga galit na hindi po nakakuha ng ayuda po ngayon. Wala rin daw saysay ang State of National Energy Emergency ng gobyerno kung saan nakasaad ang pagbuo ng Uplift Committee na magbabantay sa supply at presyo ng enerhiya, langis at pagkain. Ang sinasabi rito ay puro tulong at ayuda at wala namang binanggit kung papaano rito mapapababa yung presyo ng petrolyo. Itong uplift ni Bongbong Marcos ay simpleng papogi lang, inutil, hindi ito uplift, ito ay simpleng facelift para sa kanyang gobyerno. Para nga sa Piston, band-aid solution ito. Wala raw kasing direktang solusyon para sa mga transport workers. Nakahanda naman ng MMDA sa gagawing transport strike. Saktong naka-alerto na rin daw ang mga personnel ng ahensya. Ngayon nalalapit na ang Semana Santa. Pero close coordination pa rin tayo sa iba-ibang mga LGUs. At meron kaming mga naka-ready na rin na mga sasakyan na pwede nating i-deploy for emergency dispatch vehicles. Samantala, ang mga commuter naman, didiskarte na lang daw muna para may masakyan. Strike rin ko na lang, papunta pa ako. Kaya walang masakyan. Tiyaga-tiyaga lang din tayo ngayon kasi wala eh. Tataas talaga yung gasolina nila. Paano ang balak bukas? Bala na po. Julius, bilang gabay lang sa mga kapatid nating commuter, may mga iba't ibang strike centers na pagdadausan ng mga kilos protesta itong mga tsuper ng jeep. Katulad na lang dito mismo sa Nagtahan, ito yung magiging kumbaga sana yung main stage ng grupong Manibela. Meron din dyan sa bandang Alabang, sa Parañaque, sa Pasig Palengke, Caloocan at marami pang iba. Sa Biyernes naman ay balak ng iba't ibang civil society groups na magkaroon ng parang kumbaga sana main stage dyan naman sa Welcome Rotonda at pagkatapos noon ay magmamarcha sila papuntang Menjola. Julius. Gerard, bukas pa naman ang simula ng Tigil Pasada pero ramdam na ba ang hirap sa pagsakay ng mga commuter? Alam mo, Julius, kaninang umaga dyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, halos ma-occupy na ng mga commuter yung buong kalsada dahil sa hirap sa pagsakay nga. Dahil may nakuha rin tayo mga report na may mga tsuper na ayaw nang bumiyahe dahil nga sa taas ng presyo ng diesel. At bukas ay malamang ganyan din ang sitwasyon o baka nga mas malala pa kung talagang maraming tsuper ang nasasali dito sa Tigil Pasada. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.